Dapat sana ay isang marangyang bakasyon ito. Mahigit 2,500 katao ang nasa isang bihirang paglalakbay sa Dagat Caribbean sakay ng pinakamalaking cruise liner sa mundo. Siguro nga hindi nila malilimutan ang paglalakbay na ito pero sana ay makalimutan na lang nila. Sa tulay sina Kapitan Tory Myra at kanyang tauhan ay malapit nang gumawa ng mga desisyong hahantong sa isa sa pinakadramatikong aksidente ng cruise ship sa kasaysayan ng dagat. Isang bagitong opisyal, maling navigation buoy at saglit na abala ang magpapabago ng payapang gabi sa desperadong laban para sa kaligtasan. Noong Disyembre 15, 1978 malapit hating gabi, naglalayag ang Monarch ng mga dagat sa Caribe. Mula sa maliit na isla ng Caribe na St. Thomas hanggang Martinique, mahigit 370 milya ang biyahe. Hindi nagtagal, may pasaherong sobrang nagkasakit kaya't nagpasya ang medical na koponan na lumihis ng ruta patungong Great Bay, St. Martin matapos marating ang isang katlo ng biyahe. Narating nila iyon mga 12:30 ng hating gabi. Si Kapitan Myra, isang Norwegian na may maraming taong karanasan sa dagat, ang namumuno sa barko. Noong 12:40 ng hating gabi, nagtala siya sa log na ang barko ay palutang sa silangan 0.4 na nautical miles timog ng Fort Amsterdam. Mabagal lang ang pag-anod kaya wala siyang dapat ipag-alala. Habang palutang-lutang ang barko, sinamahan ng doktor at nurse ang matandang pasahero papunta sa dalampasigan sakay ng launch boat na Santa Maria na dumating 10 minuto matapos magtala ang kapitan. Halos 1 oras ding nanatili sa pwesto ang dambuhalang barko, naka-idle lang ang mga makina habang hinihintay ang pagbabalik ng mga medical staff nito. Pagdating ng 25 minuto makalipas ang 1:00 ng madaling araw, bumalik na sa barko ang doktor at nurse. Naitala sa logbook ng barko ang tender ay nasa tabi ng barko kasama ang doctor at nurse at pagkatapos ay umalis na ang tender mula sa tabi ng barko. Si Kapitan Myra ang kumuha ng control sa nabigasyon, inikot ang barko pakanan mula silangan. Pinanatili niyang tuwid ang barko papunta sa silangan ng Proselyte Reef. Isa itong kilalang dive site at delikadong bahagi para sa nabigasyon. Naroon sa tulay sina Kapitan Myra, Staff Kapitan Hans Andresen, ikalawang opisyal Mons Fjellinger na siyang opisyal ng nagbabantay, isang bihasang helmsman na hindi naka-duty na si Perold at ang naka-duty na helmsman na si Frank Arthur Kruger na nagsilbing tagamasid. Inamin kalaunan ni Hans Andresen sa mga investigador na nagulat siya sa desisyon na maglayag sa silangang bahagi ng Bahura, ngunit naramdaman niyang hindi niya maaaring imungkahi ang mas ligtas na kanlurang ruta dahil ang mga suhestyon niya noon ay tinanggihan ni Kapitan Myra. Mataas ang tension sa tulay at ayaw ni Kapitan Myra na kino-question ang kanyang mga desisyon, kaya't lalong naging kakaiba ang mga sumunod na nangyari. 3 minuto pa lang naglalayag, ipinasa na ni Kapitan Myra kay Fjellinger ang pagbabantay sa nabigasyon. Bago umalis sa tulay, tinanong niya, kumusta ang distansya sa boya? Sumagot si Fjellinger, 3 kable ang pinakamalapit at ligtas tayo. Si Fjellinger ang may pinakakaunting karanasan sa tulay, lalo na sa kanyang posisyon. 27 linggo pa lang siyang nagtatrabaho bilang ikalawang opisyal, kahit na mas marami siyang karanasan bilang marinero. Nagsimula bilang radio operator noong 1988. Pero hindi pa siya kailanman naging responsable sa nabigasyon habang naglalayag sa Caribbean Sea sa gabi. Magiging problema iyon. Ang hindi alam nila ni ng kapitan ay ang chart na ginagamit nila ay hindi pa na-update gamit ang pinakabagong impormasyon. Ang boya na nagmamarka sa Proselyte Reef ay inilipat ng halos 400 talampakan pakanluran mula sa dating posisyon sa lumang chart. Malaki ang nakabatay sa nakikita ng kapitan at unang opisyal sa pagpili ng ruta. Ginamit ni Fjellinger ang automatic radar plotting aid ng barko, pero limitado lang ito sa inuutos sa sistema. Kung mali ang mapa mo, mali rin ang automatic radar plotting aid. Noong oras na yon, ang Proselyte Reef-lighted buoy ay nasa mga 60-70 degree sa kanan ng unahan ng barko. Pero kumpiyansa si Kapitan Myra na alam ng kanyang second officer ang ginagawa niya kaya umalis siya sa tulay ng barko. Naitala sa logbook ng barko ang pagpapalit ng pamumuno.
Naglalayag ang barko sa 5-6 knot habang binabantayan ni Staff Kapitan Anderson ang mga makinang pangtulak at dahan-dahang pinapataas ang bilis. Nang suriin ni Jellinger ang posisyon ng barko, nagkamali siya ng ilang mahahalagang bagay. Hindi niya nailagay ang mga calculation ng set drift sa automatic radar plotting aid upang isaalang-alang ang hangin mula sa silangan at agos mula sa kanluran na nagtutulak sa barko papalapit sa bahura. Hindi niya ginamit ang ground lock sa automatic radar plotting aid kaya hindi nakakonfigure ang radar para gamitin ang lupa bilang basihan, hindi ang dagat o galaw ng tubig. Kung ginawa niya iyon, mas tumpak sana ang posisyon. At ang mahalaga, umasa lang siya sa boya na wala naman sa iniisip niyang lugar. Nagplano si Fielinger ng bagong ruta papuntang Martinique kapag nasa tamang anggulo na ang barko sa boya. Tahimik ang tulay habang nagpapatuloy ang barko sa paglalayag. Binabantayan ni Fielinger ang barko sa ARPA, hinihintay ang tamang oras para utusan ang pagbabago ng ruta. Bago marating ang mahalagang sandali, nakatanggap ng tawag si Fielinger tungkol sa reklamo ng isang pasahero sa ingay malapit sa kanyang kabina. Nangako si Fielinger na magpapadala ng tao para suriin ito. Sa halos parehong sandali, tumunog ang automatikong smoke detector alarm sa tulay. Tumugon si Frank Arthur Kruger, ang tagapagbantay, sa alarm at nang malamang ayos lang, pinatahimik niya ito. Ang dalawang maliit na abalang ito, isang tawag sa telepono at maling alarm, ay naglayo ng atensyon ni Jellinger sa pinakaimportanteng sandali. Pagkababa niya ng telepono, napansin niya agad ang may ilaw na boya malapit sa kanang bahagi ng barko. Una sa bintana, tapos sa radar. Panahon na para lumiko sa paligid ng bahura. Inutusan niyang baguhin ng mga timonero ang direksyon. Walang visual na palatandaan na kinuha. Wala nang ibang gamit na pang-navigation ang ginamit. Ang tanging gamit na ginamit para matukoy ang posisyon ng barko kaugnay ng boya ay ang automatic radar plotting aid at ito, tulad ng mga nag-ooperate nito, ay nagkamali rin. Bandang 1:30 ng madaling araw nang lumiko pa kaliwa ang barko, kinayod ng Monarch ng mga dagat ang Proselyte Reef habang umaandar ng mga 12 knots. Pero sa kabutihang palad, hindi tuluyang na-stranded ang barko. Pagkatapos maramdaman ang pagyanig ng barko dahil sa banggaan, dali-daling bumalik si Kapitan Myra sa tulay at kinuha muli ang pamumuno sa barko. Nasa logbook ng barko na si Kapitan Tor Myra ay nasa tulay. May tubig nang pumapasok sa ilang tangke at kompartamentong hindi waterproof, kaya lumubog na ng kaunti ang barko. Iniulat ng Junior Chief Engineer at Safety Officer na sobra ang tubig sa pump rooms 1 at 2, kaya isinara nila ang mga watertight door doon at nagtutok sila sa mga tagas sa pump rooms 3 at 4. Tatlo sa mga watertight compartment ng barko ay lubusang napuno ng tubig at ilan pa ang bahagyang binaha. Walong coral reef ay gumawa ng napakalaking hiwa sa starboard hull na may sukat na 130 ng 6 na talampakan. 2 diesel fuel tank at isang overflow tank ang nabutas kaya nagkaroon ng tagas na halos 100 galon ng gasolina. Mabilis kumilos ang mga tripulante. 5 minuto matapos ang banggaan, isinara mula sa tulay ang lahat ng watertight na pinto ng barko, maliban sa pinto bilang 10 na natuklasang bukas ng opisyal ng kaligtasan at siya ring nagsara nito ng mano-mano. Sa ganap na 1:36 ng madaling araw, inianunsyo ni Kapitan Myra ang Bravo, Bravo, Bravo sa public address system, ang code ng barko para sa isang emerhensya. Kumonsulta ang kapitan sa kanyang mga nakatataas na tripulante. Hindi sila lumulubog o kung lumulubog man ay hindi mabilis at hindi rin sila na-stranded sa bahura. Walang saysay na pababain agad ang mga pasahero. Napagpasyahan na mas ligtas kung babalik sa St. Martin at sadyang ipapadpad ang barko sa isang sandbank sa Great Bay. Pero una, kailangan muna nilang pababain ang mga pasahero mula sa barko, lahat ng 2,557 sa kanila. 1:47 ibinigay ang emergency signal at inutusan ang lahat ng pasahero at tripulante pumunta sa kani-kanilang emergency at abandoned ship stations. Karaniwang nag-a-update gamit ang public address system sa Ingles, Espanyol, Pranses at Aleman. Ang mga lifeboat ay inihanda para sa pagsakay mula sa promenade deck bandang 2:10 at 2:15 ayon sa pagkakasunod. Naiulat na na-evacuate na lahat ng pasahero at tripulante pagsapit ng 2:20.
Sa kabutihang palad, kahit maraming tao sa barko, maayos at sanay ang proseso. 15 minuto lang ang lumipas, sinabihan na ang mga bisita at tripulante na maghanda. Noong 2:35 sinadya ni Kapitan Myra na iparada ang barko sa sandbar sa Great Bay, St. Martin upang maiwasan ang dagdag na pinsala. Nasa logbook ng barko na naiparada ito sa Great Bay, St. Martin. Pagkalipas ng halos 10 minuto, sumampa sa Monarch ang piloto ng lokal na Coast Guard para tumulong. Nagpasya ang kapitan na kailangang ilikas ang mga pasahero mula sa barko at kinontak niya sila sa pamamagitan ng tannoy upang ipaalam ito. Sa mga oras na ito, may mga ulat na ng mga nasugatan. May NARS na humingi ng tulong sa stretcher team at may mga ulat ng minor na sugat, ilang kaso ng hyperventilation at pasaherong nagpanik na binigyan ng pampakalma pero walang seryosong insidente. Pinalad sila. Noong alas 2:45, dumating ang unang tender para ibaba ang mga bisita sa port side sa bunker at crew gates. Patuloy pa rin pumapasok ang tubig. Alas 3:26, iniulat ni Staff Captain Andreessen na may 3 to 5 talampakang tubig na sa pinakamababang deck at napupuno na rin ang elevator shaft. Hindi nila alam kung saan tatalikod ang Monarch o kung aabot ang baha sa mga deck ng lifeboat. Mahirap punuin at ilunsad ang mga bangka bago pa lumala ang sitwasyon. Nagmamadali sila laban sa oras. Malaking tulong ang mga lokal na bangka. Nagmadali ang mga barko mula St. Martin papuntang Monarch, gaya ng Santa Maria na dating naghatid ng may sakit para mailikas agad ang maraming pasahero. Alas 5:30 ng umaga, nailikas na ng ligtas ang 2,557 pasahero mula sa barko. Sumunod din agad ang mga tripulante. Natapos ang buong paglilikas sa mahigit 2 oras at kalahati. Malaki ang pinsala ng Monarch of the Sea. Inilagay ang barko sa dry dock ng 3 buwan para kumpunihin sa Atlantic Marines, Mobile, Alabama. 114 na kompartimento ng barko ang kailangang linisin. Karamihan sa mga makinarya ay kailangang palitan. 460 tonelada ng shell plating ang kailangang ikabit at 18 milya ng electrical wiring ang kailangang palitan. Ang United States Coast Guard at Norwegian Maritime Directorate ay naglabas ng mga bagong recommendation para sa mga gawain sa nabigasyon ng cruise ship na binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng maraming navigation aids at tamang pag-update ng mga mapa. Ang pinagsamang investigasyon ng Norwegian Maritime Investigator at United States Coast Guard ay nagkonklusyon na ang pagkakaground ng Monarch of the Seas ay dulot ng maraming kakulangan sa pagganap ng tao. Una, ang pagkabigong i-update ng crew ang mga mapa ng barko upang isama ang pagbabago sa location ng buoy na nagmamarka sa Proselyte Reef at ang labis na pag-asa sa buoy na ito bilang tanging paraan ng pagtukoy sa posisyon ng barko. Dapat alam nila. Sila, tulad ng lahat ng barko sa lugar, ay pinadalhan ng abiso na nagsasabing inilipat na ang buoy. Pangalawa ay ang kakulangan ng karanasan ni ikalawang opisyal F. Jellinger. Pangatlo, nabigo si F. Jellinger gumamit ng sapat na kagamitan sa nabigasyon. Binibigyang diin ng International Safety Management Manual ng Royal Caribbean ang kahalagahan ng hindi pag-asa sa iisang kagamitan sa nabigasyon, lalo na sa gabi. Isa sa mga kagamitang iyon ay ang iyong mga mata. Pang-apat, nabigo ang crew maglatag ng tamang plano sa tulay para sa paglihis sa St. Martin at pag-alis papuntang Martinique malapit sa Proselyte Reef. Hindi normal na protocol ang pagbarabara. Sa huli, nanatili ang tension sa crew sa tulay. Kung hindi sana pinatatahimik si Staff Captain Hans Andreasen tuwing may suhestyon siya, baka mas ligtas ang dinaanan nila. Bagamat nakakatakot ang insidente sa Monarch of the Seas, walang naiulat na malubhang pinsala o pagkawala ng buhay. Habang ang mga bakasyonista ay nagplano ng party sa Caribbean, hindi nila inakalang magigising sila sa gabi nang sumalpok ang barko sa sandbank. Sa pagkakataong ito, may masayang pagtatapos ang Dark Records para sa inyo. Lahat ay nabuhay. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, pakisubscribe na lang. Malaking tulong ito.